Hi everyone! Welcome back to Emily's Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey and today is February 13 of 2020. And pabiyahe na nga tayo patungong Singapore in the next 2 days. So, isasama ko kayo sa mabilisang pack with me. Alam ko marami na akong nagawang pack with me. May camping edition, Boracay edition, Bohol edition. Mostly sa more than a year na nag-vlog na isama ko na kayo. So sabi ko, mabilisang walkthrough lang to kasi ito yung first vlog natin na ang biyahe natin is out of the country. Sanay kaming magbiyahe out of the country with kids kasi si Ate Bailey start pa lang 1-year-old siya. Sinasama na talaga namin siya. So, sa nagdaang mga taon, ang dami na naming mga experiences. Kaya, somehow, marami na kaming natutunan kung paano mas magiging madali ang pag-travel with their kids abroad. So, let's get started. Katulad ng lagi kong sinishare, ang isa sa pinaka-helpful para sa akin sa pag nagta-travel, even local or abroad, is yung pagpapack using the Ziploc. Ilang beses ko na itong sinabi. Ginagawa ko is pinapangalanan ko siya and then pinapack ko siya by day. Meron na siyang like underwear, top, bottom, may medyas, lahat-lahat na. Para ang nangyayari every time, hugot na lang ako ng hugot. Bukod sa Ziploc, ang ginagawa ko rin is buy travel pouches or yung, ano ba yung tawag sa ganito? Basta ito yung mga to, nabibili ko sa Divisoria, sa Shopee. Sobrang right lang ito, around 120 pesos minsan, set of 6 na siya. And color coding. Like for example, blue is for, yung light blue kay Brielle, pink is kay Briley, yung blue kay Sir, kasi si Sir may sarili naman siya, magaling siyang mag-pack in fairness, and kasya sa kanya yung isang ganito lang, ganyan siya kaibig sa gamit niya. And then sa akin yung light pink. Importante lang na color coding para hindi ako malito, kahit may dalawang bagets, at least alam ko agad na pag blue gamit ni Brielle, yung pag pink gamit ni Briley. And ang bilis makatulong nung buy outfit para everyday, kung ano yung lakad, meron na naka-segregate na outfit for that day, hindi ka na mangangarag. Kasi syempre, di ba, ayusin mo yung kids, ayusin mo pa yung sarili mo. And when it comes to kaming dalawa ni Mr. Bailey, para kaming kanan at kaliwang paa. Kung ano yung, for example, papaliguan niya, bibihisan ko, papaliguan ko, bibihisan niya. So, kaya mas nagiging madali sa amin yung pagta-travel. Another tip is, when it comes to packing ng things, ang pinaka-importante rin and first step na lagi-lagi kong share sa inyo is plan ahead of time and importante talaga na maglista. Nakita niyo na ito ng maraming beses sa mga vlog natin sa nagdaang taon. Ito yung mga listahan natin ng, parang ito yung pinaka-major listahan ng mga gamit. Toiletries, ano yung mga usually na nasa toiletries, gamit ni Brielle, ano yung usual na nandyan. Filming equipment, alam nyo naman, mahilig ako mag-document kahit di pa tayo nag-vlog. Importante na meron tayong camera, charger ng camera, GoPro, kasi doon sa pupunta namin sa Singapore is merong swimming. So, GoPro, dahil iiwanan namin yung gamit namin sa locker, importante na mag-document natin yan. Siyempre, mga extra charger, extra battery. Nakalagay lang dito lahat-lahat, filming equipment. Para every time na umaalis, every time na may biyahe, ito na lang yung tinitingnan. And then, mabilis na lang makapagpack. Katulad ngayon, like few days away lang tayo from the travel, hindi ko na kailangan sobrang mag-prepare ahead of time. Kasi nga, meron na akong mga list. Importante rin yung mga first aid kit natin. And kung anek-anek pa. And meron na rin tayo ditong for camping, diba? Glamping or whatnot. So, importante na meron tayong listahan, especially sa mga katulad ko na wagas ang memory lang. And of course, importante rin yung mga packing paraphernalias natin. Through the years na travel kami, marami na rin kami mga naipon at naipundar ng mga travel kinemer. And hindi naman importante na bumili ka every time. Hindi kailangan na bumili ka every time magta-travel ka. Kahit yung mga old stock mo, as long as na itatago mo siya ng maayos, pwede mo pa rin siyang gamitin. Alam mo, even itong ang tawag dito? Ziploc natin is pwede mo pa siyang matabi para naman hindi tayo masyadong nakakaano kay Mother Earth, di ba? Pero meron na akong mga nakikita sa Shopee or sa Lazada na mga long-term use na ganito. Mas mahal lang siya, though pang matagalan. So, I guess ulit na rin. Pero ako, since marami pa ako and nare-recycle ko pa yung mga nagagamit ko ng Ziploc,
ito pa rin. And yun nga, kung makikita nyo, naka-organize siya sa isang lalagyanan para every time na may biyahe, kuha na lang ng kuha. Ayan. And also, yung sinabi kong mga packing cubes, meron tayong isang lalagyan ng mga packing cubes na ganyan. And makikita mo, ayan yon. Kasi nga, di ba, minsan pack of 6 siya. Hindi naman din lahat-lahat nagagamit. So, ganyan. And then, kung may kailangan lang, pwede natin ilagay. Ito, mukhang magamit ito para sa mga dokumento. So, ayan. So, yun lang yung mga isa sa mga tip na maibibigay ko. And another important thing, kung mapapansin nyo, isa rin sa technique para makapag-pack kayo ng maayos and ng mas magaan is by segregating bawat gamit. Dapat bawat gamit may lalagyan. For example, toiletries, may separate na lalagyan for toiletries. For mga filming equipments or mga pang-gadget, ganyan, charger, may isang lalagyanan tayo. And gusto ko talaga to. Matagal na sa akin to. And sana hindi pa talaga siya masira kasi gusto ko siya transparent siya sa harap. So, madali mo makita kung ano yung hinahanap ko. And marami siyang mga compartment. Lalo na ako may iba-ibang klase ng camera, ng charger, camera. So, importante yan para sa akin. And syempre, terno sila. Gusto ko yung mga pagganito. Like ito, pwede ko itong lagyan ng documents or passport since it's an out of the country. And then ito naman is mga lalagyan ng kikay-kit. Dyan ko na rin nilalagay. Hindi naman kasi ako masyadong nagmo-makeup. Usually blush on lang talaga and kilay. And dyan na rin yung mga pangmalakasan nating chandelier na hikaw. And then of course, katerno rin yung ating toiletries. When it comes to toiletries, huwag ka naman masyadong magdala ng sobrang-sobra. Make sure lang na yung dadalhin mo is yung sufficient lang. And ako gusto ko dito sa lalagyan na to kasi diretso mo na rin itong isasabit sa mga banyo kahit saan ito magpunta. So, ito na yung ginagamit namin for the longest time and so far masaya ako kaya ayaw ko pa siyang pagtan and hindi pa rin naman siya masisira. And ito, may lalagyanan para sa mga, since ngayon, di ba, may NCOV. Si Sir medyo running to the highest level siya. Kaya marami kayong mga dalang sanitizer, wipes. So, nilagay ko na sa isang ganyan. And ito naman is yung lalagyanan ng kanilang mga baon. As you can see, naka-organize din siya sa isang lalagyan. And then, ito is yung mga chinelas. So, ganun lang. Ako pag nagpapack, bawat isang item, may kanya-kanya silang yung ganito, yung travel, ano ba tawag dito? Travel cube, ganon. Para at least alam ko agad kung saan ako pupunta. Hindi yung halo-halo. Kasi pagdating ng mismo nandun ka na sa lugar, syempre nagkakagulo yung mga bagyats, excited. Diba? Mas maganda if organized, hindi ka masyadong maaaligaga. And I wanted to share this one. Ito yung na-discover namin. Dahil nga, diba si Ate Mary, swimming training siya. This is from Decathlon. Oops! Ano to? Masaya to kasi ito na yung magiging towel mo. Well, kung ako una ko rin chine-check if yung napag-stay na hotel or hostel is meron ng towel. Kung hotel yan, sure may towel. Pero kung yung mga low-budget hostel, depende. Most of the time talaga tinatanong ko or nili-research ko if meron. Mas okay pag yung meron na. Pero with this one, since meron kaming pupuntahan na swimming pool area talaga, sobrang helpful nitong ganitong towel. Magic towel yung tawag ko sa kanya pero hindi ko alam kung ano talaga siya. Para siyang yung mga nag-absorb siya ng ano. And ang saya nito, ginagamit ko ni Ate Briley. Maganda siya kasi nagaganyan mo siya. Sobrang liit lang yung dalahin. Isipin mo, kung may towel ka, hindi mo siya mapapaliit ng ganyan, di ba? And then, ganyan. And mabilis tong makadry, nakakatuwa. So, bumili kami ng tig-iisa. Kasi nga, parang hindi na namin dadalhin yung mga pangmalakasan namin tuwalya. Makakatipid ng space. Usually kami, pag nagbabiyahe kami locally, and even 1-year-old pa lang si Brielle nung last kami nag-international na kaming apat. First time namin yun na kaming apat, and this is the second time namin magkatala out of the country na kaming apat na ha. Ang dala namin noon is 2 maliit and isang malaki. Lagi na kami nagkakasya to even mga Boracay or any local trip. So, tingnan natin, sana magkasya pa rin siya ngayon. Kasi I think wala naman kami masyadong mga dalang mga laruan. Kasi dun sa kapag-swimingan sa Singapore, kompleto sila ng equipment. Meron na silang mga pang gears and meron na silang mga laruan doon. So, no need nang magdala. And another tip na maibibigay ko is you let your kid bring their own bag. Ito, noon nung si Brielle, mapapansin nyo, yung mga travel namin Bohol, Boracay, malate-late pa kasi siya noon, kaya hindi pa namin siya pinapagdala ng sarili niyang bag. Pero ngayon, para ma-practice niya yung pagiging independent niya,
Pinalitan ko na dati isang malaking bag kay Ate Briley lang. Ngayon, meron na sila yung ginagamit nilang maliit na bag pag umaalis. Yun na. So, tig-isa sila ng maliit na bag, nandiyan na yung snacks nila. Para sila na rin yung responsible sa gamit nila. And sa akin, syempre, yung mommy bag ko. Yung mommy bag ko noon yung black, it's just the same. Natuwa lang ako nito. Sa Shopee ko lang ito nabili for 300 pesos. Ang cute-cute niya, ang tibay ng tela, in fairness, makapal. Anelo, kinemer siya. Char anelo. Ang gusto ko sa kanya, number one, is makapal talaga yung tela niya. Though, hindi ko sure kung yung waterproof to katulad ng black ko. Parang tela siya, pero cute siya kasi pink. Ang gusto ko sa kanya, marami siyang compartment, marami siyang bulsa. For a mom like me, gusto ko yung mommy bag. Dapat, number one, backpack. Diba? Para hindi ka mahirapang pag may kukunin ka. May lalagyanan sa gilid, importante yan. Lalagyanan ng mga tubig, ng wipes, at ng kung ano-ano pang within reach. May lalagyanan lang. Gusto ko yung may mga lalagyanan sa harapan. And when it comes sa loob, very spacious din siya. And gusto ko yung may matigas dito para kahit hindi puno, hindi siya mahirap bitbitin. So, ang saya-saya nitong anelo na to. Ang laman ng mommy bag usually is yung mga gamit like this one, wipes, na ako na yung maghahawak bukod dun sa mga food nila. I-share ko lang sa inyo pala ito. Okay, so speaking of, ang isa sa huwag yung kakalimutan pag nag-travel out of the country, especially with kids, is ang ating medicine bag. Nakita nyo na ito ng maraming beses, medyo ang dumi-dumi na niya. Pero, bet na bet ko to kasi very ano lang siya, maliit, handy, and at the same time, sobrang dami mong malalagay sa loob. Kung makikita mo, may mga gamot. Syempre, hindi pwedeng mawala yung mga jumujonda problems natin ng mga white flour, salompas, omega, kasi for sure papalaban tayo dyan sa paghahabol, sa kalikutan. And dito nilalagay ko ito sa bag ko na nandito kasi minsan biglang sasakit ang ulo or sasakit ang likod, di ba? Since it's out of the country, kadalasan talaga gumagawa na ako ng itinerary. Pero pag out of the country katulad nito, like Hong Kong, Singapore, mga ganyan, talagang jam-pack yung activities. Importante na malakas ang itinerary yung gagawin. Most of the time, I still have my copy nung Hong Kong namin. Few years back, 1-year-old pa lang sa Ate Briley. And then, nung kasama namin si Brielle, sinisave ko siya sa Google Drive if you like. Isisend ko sa inyo yung copy. Pwede kong i-share yung link ng Google Drive. This one is from the old Singapore namin, wala pa si Brielle. And then, inano ko na lang, ni-revise ko na lang sa mga pupuntahan namin ngayon. So, ang maganda sa kanya, for this one, alam mo na yung, nakaplano na yung gagawin mo. Alam mo na at this hour, ganito, ganyan, ano yung mga kailangan, hindi ka malulost. And then, piniprint out ko lang siya bukod dun sa Google Drive para madali. Ayoko na yung nasa cellphone kasi pag bumabiyahe kasama yung bata, minsan sa immigration, bigla, or sa mga hotel, kailangan mo ng document or what. Ang hirap-hirap pag sa cellphone mo. Not unlike if naka-print out na. Matipid lang naman sa ink yan kasi black ko lang siya piniprint out. And, charon! Sobrang dami ng mga, ng mga vouchers natin. Ito din yung isa sa mga reason kung bakit ang lakas naming makatipid kapag nagka-travel kami na out of the country kasi nag-book ako ahead of time. Gumagamit ako ng mga discount coupons, Klook or anything, kahit pa 100 lang yan, discount pa rin yun. And most of the time, this is based on my experience, kapag nag-book ka ahead of time, pag sa mga theme park, compare sa site mismo, ang laki ng matitipid mo. I remember nung kami nila, nung nag-Hong Kong kami 2 years ago, nabili namin ng buy 2 take 1 yung ticket namin sa Disneyland. So technically parang discounted na yung 2 ticket, meron pa kaming free na isa si Ate Briley. So sobrang laki, halos more than 60% or more than 70% yung na-discount namin kumpara sa actual price pag i-avail mo siya sa mismong Disneyland. So marami kaming activities, in-avail ko siya via Klook. Singapore Zoo, Dolphin Activity, Adventure Cove, Universal Studio, Hostel. And andyan na lahat siya, nilalagyan ko lang ng pangalan isa-isa para kung si Sir man ang kukuha dito sa bag, babasahin na lang niya. And pag nagta-travel kayo ng out of the country, sobrang importante
bukod sa passport, syempre, na meron kayong ballpen kasi lagi-lagi kayo nagpipirmahan ng mga kung ano-ano, especially sa immigration. Mag-fill out ka ng anong tawag yung arrival card or anything. So, importante lang na meron lang kayong handing ganyan. And itong travel document namin nakakatuwa kasi ang tagal na rin ito sa amin. Wala pa si Brielle buhay na to. And meron pa kami nitong isang malaki. And then ngayon, nagkaroon na kami ng maliit. So, nakakatuwa. As long as itatago mo lang talaga siya, pwede mo pa siyang mag-keep. Itong itinerary sa labas ko na lang ito ilalagay. Pero itong mga tickets namin is ilalagay ko lang dito sa bag. Okay. Paano nga ba, ang most common na questions na nakukuha kong tanong is, paano nga ba kami nakakakuha ng mga murang trip? Hindi ako sigurado talaga. There are times na kahit medyo a month before na lang ng flight, nakakakuha pa ako ng mura. Meron din naman na talagang 5 months before, binubook ko na kaya ako nakakamura. Siguro malaking help na I'm working online. So, lagi ako nasa computer pag madaling araw. I'm working night shift. So, most of the time, pag tulog yung mga tao, gising ako. So, syempre, siguro, mas una kong nakikita yung mga sale and all. Itong March, this coming March for our anniversary, nakakuha ko ng Batanes first trip as 6,000 na naman na kami ni Mr. Bailey. And sobrang mura. Parang pumatak lang yun ng 3,000 per head. Samantalang yung dati, nakakita ko ng Batanes, 12,000 per head. One way lang. Kung tutuusin, mas mahal pa siya kesa sa mga Taiwan and Asian country. So, ganun ka mahal sa Batanes. Pero imagine mo na na-tsempohan ko siya. Talagang ano lang, tsambahan. So, make it a habit na mag-check siguro kadalasan madaling araw or paggabi para less yung tao na nag-check sa site. With this Singapore trip, ang nakuha naming ticket is around 3,000 lang per head, two-way na. Binook namin to ng October, November, December. So, 4 months ahead of time. Minsan hindi talaga like plano, parang nakaplano, mag-check kung wala pang mura, hindi mo na pinupush. And then pag may mura, hinangarag ko na agad sa Mr. Bailey na book ko na to kasi baka mawala, ganon. Bumabawi na lang din ako kung yung talagang sigurado na makakatipid ako is when it comes to accommodation. Hindi kami nag-hotel. Same thing kapag mga nandito kami nagta-travel local. Hindi kami nag-hotel. Most of the time, sa mga Chipangang hostel lang kami. If you remember Boracay, we got it for 1,200 per night. Napakamura na noon, di ba? Ang hotel nga dito sa Manila, magkano? 5,000. Pero imagine mo, 1,200. For this one, itong nakuha namin sa Singapore, before yung dati namin naging room sa Singapore, nakakuha kami ng mga 2,000 pesos. Pero ito is cheaper. 1,600 namin siya nakuha per night. And then 3 nights. So, halos 6,000 kulang-kulang lang. Parang 3,800. Tapos isang 1. Parang gano'n. Kulang-kulang 5,000 lang yung namin. 4 days, 3 nights na stay namin. And that's very cheap. Ngayon, usong-uso na yung mga Airbnb. So, kung gusto nyo ng medyo may dramang room, unahin yung hanapin na yan. Airbnb, hostel.com, agoda.com, booking.com. Yan yung mga usually site na inaanohan ko. Kadalasan kinukompare ko kasi minsan merong time na mas mura sa hostel, meron time na mas mura sa Agoda ko. Kung saan mas mura dun ako, kahit pa 100 lang yung pinapatos ko talaga. So yun yung mga tip na may ibigay ko sa inyo kung gusto nyo makatry ng mura. Wala talagang specific pero tsatsagain mo lang talaga na i-check yung site from time to time. Ako, ginagawa ko na yan parang part ng everyday ko na pag nag-login ako sa work, titingin din ako ng mga channel ng mga website. So, ayun. Sasama ko kayo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko pa na-recover yung channel, pero mag-vlog pa rin tayo. Sasama ko kayo sa aming first out of the country dito sa MX Bailey Vlog. Nakakatuwa. Marami na akong mga video ng out of the country namin nung si Ate Briley pa lang, and even nung maliit pa si Brielle, hindi pa ako nag-vlog. Pero nasa hard drive namin yon. Pero ngayon, happy ako na ma-share ko sa inyo ang Singapore. Kasi talagang maganda ang Singapore, maliit na bansa pero sobrang ganda. So excited na excited kami, excited si Ate Briley. Kasi lagi niya tinitingnan yung album niya nung nag-Singapore kami. Actually, si Brielle ay sa Singapore kasi siya ginawa. Nung nag-Singapore kami, tapos pagbalik namin dito after a month, buntis na ako kay Brielle. So, yun. And then ngayon, happy kami na madadala namin siya doon, di ba? So, ayun. Ano pa ba? I guess, ayun na lang. Ililink ko na lang dito
sa description box or maybe kung mai-upload ko to sa Facebook, i-link ko na lang sa pinaka-description niya or sa title ng video yung mga past na Pack With Me na video, or siguro kapag in-edit ko to, i-fill in ko na lang kasi more or less ganun at ganun lang din naman ako mag-pack. With this one lang, nagbigay lang ako ng mga example na alam ko magiging helpful kung sakaling magka-travel kayo out of the country with kids. So ayun, thank you so much sa pagsama niyo sa ating vlog for today, and I hope na meron kayong natutunan. Magkita ka na tayo hanggang sa susunod na vlog. Paalam! God bless!